Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Alright, so pag-usapan natin kung ano nga ba ang pangyayari kahapon kaugnay po sa pinag-uusapang impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Okay mga kaibigan, meron po akong isinulat dito na notes para hindi ko makalimutan yung aking sasabihin at para maging consistent tayo all throughout this video at para ipakita sa inyo na talagang pinanood ko, inintindi kong mabuti ang naging pangyayari kahapon. Bakit? Dahil hindi po tayo maaaring basta-basta magkomento. Sabi nga ng aking professor noong ako po ay nasa law school, napakahirap mag-speculate, napakahirap mag-assume, at doon sa kasabihan ngayon ng marami, huwag kang paladesisyon. Totoo po yan pagdating po sa usaping legal. Naalala ko po yung sabi ng aking profesor, the law may be harsh, but it is a law. Diba mga kaibigan? Huwag kang paladesisyon kasi hintayin mo muna yung paliwanag ng bawat isa o ng kampo bago ka magdesisyon. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ni Senator Judge Grace po, yung remand na salita mula kay Senator Judge Alan Peter Cayetano ay pareho lamang doon sa dismiss. Na ang ibig sabihin dito ni Senator Judge Grace po, pinapatay ka agad, dinidismiss ka agad yung impeachment. Okay? So, eto nga yung sinasabi ko. Magkaiba po yung remand at dismiss na nais ipaintindi ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? So, very straightforward po ang ating saligang batas. Huwag kang mag-assume, no? Huwag kang paladesisyon. Hayaan mong ipaliwanag sa iyo ng maayos yung punto. Okay? Hayaan mong ipaliintindi niya sa iyo yung gusto niyang sabihin. Okay? And ginawa nga po ito ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Sa batas kasi mga kaibigan, lalo na kung sa mga jurisprudence na tinatawag, bawal po ang magdagdag bawas. Bawal po na dagdagan yung isang salita, bawal po na mag-assume ka na ganito yung ibig sabihin, no? Kasi kung ang layunin kasi nito, nakikita ko, no, si Senator Grace po, nais niyang sabihin sa chamber, sa impeachment court, pareho lang yung remand sa dismiss. Hindi niya kasi naiintindihan na bawal po ang magdagdag bawas para lamang makakuha ka ng simpatya ng iba. No? Gusto niyang ipakita, sabihin doon sa mga kapwa niya hukom na pareho lang yan, pinapaikot-ikot nyo pa kami, gusto nyo ring i-dismiss at the end of the day, yung impeachment trial. Magkaiba po, gaya nga po ng aking sinabi. Okay. Noong marinig natin si Senator Alan Peter Cayetano, he clearly explained the word remand. Ito po ay nangangahulugan lamang isuli, ibalik sa House of Representatives yung impeachment complaint. Dahil maraming mga tanong maraming mga questions na kailangan nilang i-certify, na kailangan nilang klaruhin, o i-certify nyo nga itong nakalagay dito sa iniakyat ninyong impeachment. Bago namin basahin yan, siguraduhin nyo muna, dumaan ba ito sa tamang proseso? Kasi kung titignan natin ang ating konstitusyon pagdating po sa pagsasampa ng impeachment, saan ba nag-uumpisa ang impeachment? Ito po ay maaaring i-file o isampa ng isang civilian or ordinary citizen like me, like you, like anybody else. Kaya nga tinatawag po silang House of Representatives kasi representative sila ng mga Pilipino, no? So pwede tayong mag-file bilang citizen, ordinary citizen,
ng impeachment complaint. Isusumite natin ito sa opisina ng Secretary General. At nakalagay po sa konstitusyon, kapag file ng complaint sa Secretary General, isusumite ito sa Kongreso. And meron tayong tinatawag na 10 days and 3 days rules. Ibig sabihin, 10 araw para pag-usapan ang impeachment complaint. Pagkatapos ng 10 araw, dadalhin ito, no, yung verified complaint, no, ay iaakyat sa House of Representatives at ito po ay isasama doon sa calendar of business ng Kongreso. Yan. Pagkatapos po, no, yung 10 days na yan ay dadalhin na po sa Committee on Justice. Ngayon, 3 days yung nakalaan dyan para alamin ng committee yung tungkol sa impeachment. After that, saka po magkakaroon ng botohan. No? Dito po kinakailangang 1/3 votes para ma-impeach ang isang impeachable officials. Okay? So malinaw po mga kaibigan na mayroong mga basihan na ginamit ang impeachment court yung naganap po kahapon. Kasi hindi po pwede na para tayong kabayo na isang direksyon lang yung titignan. No? Isang direksyon lang yung titignan, pag ganoon, hindi natin mako-consider yung ibang bagay. Kaya, pinakinggan kong maayos, pinakinggan kong mabuti, at ito ipapanood ko sa inyo, yung aking naobserbahan. There you go, panoorin natin. Senator Poe, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Tulfo, Senator Villanueva, Senator Villar Cynthia, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, the presiding of a quorum, before we take up the matter at hand as earlier agreed upon when the Senate was still sitting in plenary, Chair would like to first adopt our rules. Chair hereby adopts Resolution number 39 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, Rule 6 of which provides that the provisions of the Rules of the Senate and the revised Rules of Court shall apply suppletorily whenever applicable. As such, the following issuances of the Supreme Court shall likewise apply suppletorily to the current matter on the impeachment of Vice President Sara Duterte, namely, the 2019 amended Rules of Civil Procedure, Rule 1 to 34, except Rule 5, Rule 13 as amended by AM number 1037 SC-AM number 1194 SC, B, 2019 amended Rules on Evidence, C, AM number 3-1-09 SC guidelines to be observed in pre-trial and use of deposition discovery measures, Part 1A1 to 9, except provisions on mediation and amicable settlement, D, AM number 1037 SC, AM number 119-4 SC guidelines on electronic filing of lower courts, AM number 1288 SC, Judicial Affidavit Rule, except Section 9, and F, such other relevant rules and issuances. It is to be noted that we did not change any of the provisions of the Rules of Procedure because there is already a pending impeachment complaint and the chair would not want to change the rules in the middle of the game, so to speak. However, the updated amended rules of court, as discussed and mentioned and enumerated earlier, shall apply given the supplementary application of the rules of court.
At dahil nandito po tayo sa aking condominium unit na matatagpuan somewhere here in Cubao, Quezon City, ay talaga namang napanood po nating maigi at naintindihan ng maigi ang naganap kahapon sa Senate Impeachment Court. Okay, so pag-usapan natin yung ilan sa mga napanood natin, no? Ito po ay yung naging posisyon ni Senator Judge Joel Villanueva. Sabi niya, impeachment court has no power to summarily dismiss the impeachment trial. Ito raw ay hindi nakapaloob sa ating konstitusyon. Ayan, mahalaga po yan. Pangalawa, yung argumento sa pagitan po ni Senator Judge Rolando Bato de la Rosa at Senator Judge Riza Ontiveros na hindi daw pwede o legal ang mag-motion to dismiss the impeachment. Pangatlo, yung kay Senator Alan Peter Cayetano na motion to remand, no? Ito po yung pag-amyenda doon sa motion to dismiss ni Senator Bato de la Rosa. At syempre, yung kay Senator Gatchalian, sabi niya premature pa daw para i-dismiss yung impeachment trial. Yung kay Grace po, remanding ay ibig sabihin daw nito invalidating the impeachment complaint. Okay? So, ito pa. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Okay. So, di ba, napakainit na ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. So, para sa mga nagnanais pong matuto at malaman ang mga legal na batas, usapin, ayan, para matuto po tayo ng legal, pumunta lang kayo sa description ng video na ito at makakabili po kayo ng mga aklat katulad po ng impeachment book na kung saan ay mababasa natin, maiintindihan natin ano nga ba ang mga nangyari noong mga nakaraang impeachment trial. At siyempre, ano po yung mga nakapaloob naman sa ating konstitusyon. Ayan, so pumunta lamang kayo sa shopping cart na matatagpuan sa description, no, ng YouTube video na ito. Okay, there you go. Pag-usapan na natin yung ating binanggit kanina. According to Senator Judge Joel Villanueva, bawal ang mag-summary dismiss ang Senate Impeachment Trial Court dahil wala daw provision sa Constitution. Totoo, while it is true na walang provision sa Constitution, ay maliwanag naman na naging maayos, naging smooth ang takbo ng pag-uusap kahapon kaugnay sa impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Kung inyong babalikan yung naganap kahapon, the Senate convened as an impeachment court. And if you notice, siniguro, tinimbang, at napagkaisahan ng lahat na i-adapt nila ang iba't ibang mga rulings from the Constitution, ang 2019 Revised Rules on Civil Procedures, gaya po ng napanood ninyo kanina, Senate Rules on Impeachment. This was done dahil nga sa maraming flaws o butas ang impeachment na ito against the Vice President Sara Duterte. Very unique ika nga at maraming tanong ang lumabas na kinakailangang malinawan ang lahat. Kinakailangang masuri ang impeachment process. Okay? Dumaan ba ito sa maayos na proseso, sa legal na proseso? Okay? O baka ito po ay katulad din ng 2025 General Appropriations Act na maraming mga flaws, maraming mga butas, maraming mga paglabag sa proseso. Kagaya na nga lamang ng una nating malaman yung mga blanco sa bicameral committee report. So, ganun din po sa impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. There are so many flaws, maraming mga butas. Dumaan ba ito sa tama at legal na proseso? Di ba? So, kinakailangan pong mag-adapt ng ibang mga rulings
Okay? So, para itong, yung gaya po ng naipaliwanag ko, no, kanina. So, kung para silang mga kabayo na may piring ang mata at nakatingin lang sa iisang direksyon, paano mabibigyan ng kasagutan ang mga butas na ito? That's the reason why they have adopted other rules, so they can anchor their decision sa mga legal na provision pa rin. Kumbaga, magkaroon man sila ng decision, wala man sa constitution, pero dahil nakasaad naman ito sa mga legal na provision, legal pa rin. Okay? Halimbawa, sa constitution, bawal lang i-dismiss ang impeachment trial. Pero dahil nga maraming butas ang impeachment complaint, dumaan ba sa legal na proseso? Hindi ba minadali ng House of Representatives, etc., etc.? Ginamit ang 2019 Revised Rules on Civil Procedures na kung saan pwede ang korte, no, allowed ang summary dismissal sa korte upang matiyak na mga walang flaws, no? Walang flaws o butas ang isang kaso. Okay? Yan po yung dahilan. So, pangalawa, yung argumento between the Senator Judge Bato de la Rosa and Senator Judge Riza Ontiveros. Okay? So, nag-motion to dismiss itong si Senator Judge Bato de la Rosa sa impeachment. Wala po ito sa konstitusyon, labag po ito sa konstitusyon at hindi maaaring magsumite ng motion to dismiss. At this case, at this point in time, tama po si Senator Judge Riza Ontiveros. Dahil maaaring magkaroon tayo ng constitutional problem kapag ginawa ang motion. Okay? So, balikan ninyo yung aking nakaraang video. Okay? Balikan ninyo yung aking nakaraang video. Sabi ko, tama, bawal ang mag-motion. Dahil sila, ay senator pa lamang. Hindi pa kasi sila korte at that time. Bawal talaga. No? Bawal talaga ang pigilan, no, ang impeachment complaint o impeachment trial. Dahil ang Senado nga ang sole tribunal to try and decide on any case of impeachment. So bakit mo tututulan? Kaya nga sinabi ko bawal talaga ang motion. No, bawal talaga ang motion. Kasi nga senador pa lamang kayo eh. Hindi pa po sila korte. Hindi pa po sila impeachment court. So, hindi pa nagko-convene yung impeachment trial. So, bawal talaga yung motion na yon. Okay, sana naintindihan nyo kahit paulit-ulit. So, but now, since they are so-called an impeachment court, pwede na. Kasi nga, like all other tribunals, or like all tribunals, o korte kung tawagin, pwede na silang mag-issue ng mga orders, mga motions, etc., etc. So, kung napanood na rin po ba ninyo yung naging pahayag ni Senator Chis Escudero nang tinanong siya tungkol sa resolution di umano na sinulat ni Senator Judge Bato de la Rosa. Sabi niya, hindi ko pa alam yung resolution na yan. Ano ba yung laman na yan, na-submit na ba yan, hindi pa na-isasubmit. So, ibig sabihin, alam yan ni Chis Escudero na walang saysay yung resolution na yan. Kasi nga, wala pa naman sila sa korte. Hindi pa sila korte. Kaya, sabi niya, tanong niya doon, ay na-submit na ba ni Senator Bato de la Rosa? Wala pa siyang natatanggap. Hindi pa niya alam yung resolution. Hindi niya alam ang laman. So, isa lang ang ibig sabihin noon. Huwag kayong syunga. Huwag kayong syunga. Kasi nga, alam yan ni Senator Bato de la Rosa na hindi pwede. Okay?
So, to make it more legal, yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, to make it more legal and constitutional, kailangan munang ma-convert ang Senado. Yung pagiging legislature po nila ay maging korte muna. Okay? So, to make it more legal and constitutional, since they are now considered a court, pwede na yung mag-motion. Okay? Kaya lamang may kulang pa rin. May kulang pa rin doon sa motion ni Senator Judge Bato de la Rosa. Kasi ang gusto niya, ang binanggit niya at ang kanyang ang kanyang sinabi doon sa chamber, order to dismiss. Motion to dismiss yung kanyang ginawa, no? Motion to dismiss, which is not allowed, which is not correct. No, kung sana naisip niya kaagad na sa korte kasi ginagamit instead of motion, order to dismiss. 'Yon. Dapat instead of motion, dapat ang ginawa ni Bato de la Rosa, order to dismiss, period. Tapos butuhan na lamang. Oo o hindi, sang-ayon o hindi, ganun lang kadali. Okay, ito yung malupit mga kaibigan. Si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi na pala sila senator ngayon. Senator Judge na sila. Okay, so yung kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, inintroduce niya yung word na remand in relation to the motion ni Senator Judge Bato de la Rosa. Again, di ba sabi ko bawal at unconstitutional ang motion na binanggit ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Senator Bato de la Rosa. Since hindi naman siya talaga abogado, nakikita ko naman yung gusto niyang mangyari o gusto niyang sabihin na i-dismiss yung impeachment dahil maraming butas, maraming left unanswered questions. Kaya si Senator Judge Alan Peter Cayetano made a very brilliant motion to help the Senator Judge Bato de la Rosa na itama yung gusto niyang sabihin nang naaayon sa mga nakasaad na rules na kanilang inadapt. Okay? Kaya, remanded yung kanyang inintroduce. Remanded or simply means to return to make it more lawfully or legally accepted. Okay? Instead of motion, ginawa niyang remanded or return to make it lawfully and legally accepted na. Dahil nga, sila ay acting as a court na ngayon, pwede na silang mag-issue ng mga order, no? Pwede silang maglabas ng order sa House of Representatives para ipa-certify, no? Yung laman ng impeachment complaint. Nasunod ba yung tamang proseso, yung mga legal na dapat pagdaanan ng isang impeachment complaint? Naaayon ba ito sa kanilang House rules? Naaayon din ba ito sa Constitution? Kaya, para malinawan at para ma-identify nila na tama naman yung verified complaint na yan, kailangan muna nilang ibalik ito sa House of Representatives. I-certify ninyo. Baka naman kasi basta-basta nyo na lamang ito ginawa. Basta-basta nyo na lamang sinulat, etc., etc. No? Kagaya nga po, o baka naman gumamit kayo ng machine learning or artificial intelligence para i-drop itong impeachment complaint na ito. No? So, yan mga kaibigan, ang kailangan nating masuri. Okay? So ito po yung rational.
kung bakit kinakailangang i-remand o i-return sa House of Representatives. Kasi may question dito Nakalagay stricto kasi yung usaping impeachment on the part of the House of Representatives. Stricto sila. Malinaw po na dapat itong masunod. Unlike sa Senado. Okay? Na wala kasing malinaw na proseso sa mga tanong na yon. Pero sa House of Representatives, sa kanila kasi nag-uumpisa yung impeachment. So dapat kailangan nilang sundin kung ano yung sinasabi sa kanila ng konstitusyon. Una, ang impeachment complaint ay dapat dumaan sa opisina ng Secretary General, In this case, kay Secretary General Reginald Velasco. And then, mayroong, ito po ay iaakyat sa House of Representatives, At isasama doon sa tinatawag nilang calendar of business. And there's a 10 days required for that. 10 days required, okay? Mula sa Secretary General, iaakyat sa House of Representatives at isasama doon sa calendar of business nila. Within 10 days, they have to discuss about the impeachment complaint. After which, ito po ay isusumiti na sa Committee on Justice. And then the Committee on Justice have 3 days to evaluate the impeachment. After which, after 3 days, magkakaroon na ng botohan. Okay? Magkakaroon na ng botohan na kung saan kailangan ay 1/3 of the congressmen kailangang makuha nila yung boto to impeach the Vice President Sara Duterte. Dumaan ba sa 10 days and sa 10 and 3 days rules yung impeachment complaint na yan? Kasi kung inyong matatandaan, I already questioned this in my previous videos. February 5, isinampa sa opisina o iniakyat sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco ang impeachment complaint. And then, karakaraka, umakyat ito sa House of Representatives. Wala pa pong 6 na oras ay nagkaroon na kaagad ng 215 votes to impeach the Vice President. So, questionable yung proseso. Okay? Questionable yung proseso na yon. Pangalawa, yung tanong na isang impeachment trial lamang, isang impeachment complaint lamang, ang maaaring dinggin, pag-usapan o isumite sa iisang opisyal per year. Nag-file na ng impeachment December 2. And then December din ng 2024 na i-file ang pangalawa, pangatlong impeachment. Tapos yung February 5 yung nag-pursue at umakyat sa Senado. 'Di ba? Ang daming mga flaws. Ang daming mga tanong. Okay? Hindi pa po diyan kasama yung hindi pa po diyan kasama kung maaari bang itawid sa 20th Congress yung impeachment. Basta dito, kailangan munang i-clarify, i-certify ng House of Representatives yung impeachment complaint, whether ito ay dumaan talaga sa maayos, tama at legal na proseso. Kaya, kahapon na pagkaisahan ng 18 senator judge na isole muna sa House of Representatives ang impeachment complaint. Okay? So, naaayon sa ating mga batas.
Alright? So, mga kaibigan, sa nangyari po kahapon, we can now say that the Vice President Sara Duterte ay magiging malakas na contender for 2028 presidential election. Okay? Dahil meron pang isang pasabog, mga kaibigan. Okay, yung isang pasabog na ito ay may kaugnayan sa isang bilyonaryo. Okay, so wag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito para sa iba pang kaalaman. Okay? Kung nais mo namang magkaroon ng sariling kaalaman ay nasa shopping cart naman po ng YouTube, no? Sa description din po matatagpuan ang shopping cart ng YouTube na kung saan ay maaari kayong makabili ng impeachment book. Ayan, so alamin po ninyo yung mga history, no, yung mga naganap noong mga nakaraang impeachment trial. Ano ba yung mga pinagdaanan? Dahil sa katotohanan, mga kaibigan, ay pangalawa pa lamang ito sa impeachment na umakyat sa Senado. Yung una kay Senator kay Chief Justice Renato Corona. Okay? So ito pala, mga kaibigan, yung pinakamagandang reasoning o justification bakit kinakailangang isole muna, i-return muna sa House of Representatives ang impeachment complaint na ito kay Vice President Sara Duterte. Kasi po, ayaw na nating maulit ang nakaraang impeachment na kung saan ay na-impeach si Chief Justice Renato Corona sa pagkakasalang hindi niya ginawa. Mga kaibigan, basahin po ninyo yung huling desisyon ng korte kaugnay doon sa ibinibintang kay Renato Corona na mga ill-gotten o mga pagnanakaw. Yun po ay hindi po napatunayan ng mga prosecutors. Kaya pinawalang sala po si Renato Corona. But sad to say, si Renato Corona ay namayapa na. Hindi na niya malalaman, hindi niya makikita. No, hindi natin alam. Kasi wala na siya eh. Yung kanyang karapatan na nasira. No? Yung kanyang kredibilidad bilang Chief Justice na sinira ng prosecutor dahil sa maling akala. Dahil sa maling akala lamang yun. So, yun po yung ayaw nating mangyari. Baka ma-impeach si VP Sara sa mga pagkakamali, pagkakasalang hindi naman niya talaga ginawa. So, yun lamang. Huwag na nating sundan ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali.